Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kapatid. Merry Christmas po. Maligayang Pasko. Happy. Maligaya ang Pasko natin dahil kay Jesus na anak ng Diyos na ngayon ay isinilang sa piling natin. Siguro marami sa inyo ang ilang oras na natulog dahil nagsama-sama ang pamilya, mga mahal sa buhay, sa Noche Buena. Kahit puyat, masaya, ibang pakiramdam sa pagkakataong ito sapagkat magkakasama ang mga nagmamahalan. Ang mga regalo na ibinibigay at tinatanggap natin, kahit ano pa man ito, pagkain na pinagsaluhan natin, hindi may papantay sa pinakaregalo na ating ipinagdiriwang. Ang anak ng Diyos na nakipamayan sa atin. Naging tao ang anak ng Diyos at siya'y nanirahan sa piling natin. Ito po ang pinakamaganda sa Pasko. Kaya talagang dapat maging happy tayo. Ano man ang karanasan natin o naramdaman natin sa mga bagay na pinagsaluhan natin. Ito ang tunay na dahilan ng kagalakan ng Pasko. Nakipamayan, nakiisa sa atin ang anak ng Diyos. Mga kapatid, bago dumating si Jesus, hindi naman malayo sa atin ang Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang daigdig, nakikitungo na siya sa atin at nakikibahagi na rin siya sa atin. Ibinabahagi niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Sa katunayan, ang paglikha ng Diyos sa mundo ay pagbabahagi niya
ng kanyang sarili sa atin. Sa iba't ibang mga tao na nagpapadama na ang Diyos sa atin. Matagal na niya itong, kung paanong, matagal na niya tayong sinusuyo, sabi nga, at ibinibigay sa atin ang kanyang mensahe. Nagpadala siya ng mga propeta, ng mga hari, ng mga mangangaral, at marami pang mga tao upang ipaabot sa atin ang kanyang salita. Pero kakaiba ngayon, ibang-iba ngayon, espesyal ngayon sapagkat siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng anak niya mismo. Hindi makasasalita sa atin ang anak ng Diyos kung mananatili siyang Diyos. Kaya naging tao siya, nakipagkapwa siya sa atin upang abutin niya tayo sa ating antas, sa ating level. Sabi nga, ipinaabot niya sa atin ang mensahe ng Ama, hindi lamang sa mga salita niya, kung hindi sa mga kilos niya. Kaya sa buhay at mga salita ni Jesus, natanggap natin ang pinakabuo at pinakamalalim na mensahe ng Diyos Ama sa atin. Mga kapatid, tama lang na kapag Pasko ang ating pansin ay nakatuon sa Diyos Anak na naging tao, kay Jesucristo. Pero wag din po nating kaligtaan na naging tao ang anak ng Diyos dahil sa Diyos Ama. Siya'y sinugo ng Diyos Ama. Siya'y dumating sa mundo natin dahil sa pag-ibig niya sa atin at dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang Ama. Ang pagsilang ni Jesus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos Anak sa atin at ng kanyang pagiging masunurin sa Diyos Ama. Mga kapatid, bakit ba sinugo ng Diyos Ama ang Diyos Anak na maging tao? Sapagkat mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Gayon na lamang katindi ang tiwala at pagmamahal niya sa atin. Dahil binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Hindi mahirap unawain po ito sa inyo po ngayon naririto na mga magulang, mga nanay at mga tatay. Hindi ba? Bakit ba kayo nagpapakanda hirap, sabi nga, na magtrabaho? Bakit ba nyo ginagawa ang lahat sa pang-araw-araw na pamumuhay? Yung maghirap, magpuyat, lahat ng ito. Palagay ko po hindi lamang para mabuhay kayo. Siguro kung ibig lamang nyo sigurong mabuhay, konting trabaho lang, paisi-isi lang, okay na. Makakain lang at mabuhay, hindi ba? Pero ginagawa po nyo yan para sa mga anak. Sa mga anak. Kahit nakakaunti, maaari sabihin, mabubuhay na ako. Pero yung anak ko, kailangan ng gatas. Kailangan ng marami pa mga bagay. Nagtatrabaho kayo para mapag-aral ang mga anak, para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagtatrabaho kayo para namang may maipundar para sa mga anak, para sa kanilang kinabukasan, para namang matitinhirap kung paano na hindi nila, yun na nga, hindi maranasan ng mga anak kung ano man ang naranasan. Ang mga magulang gumagawa para sa kanilang mga anak. Gayon din ang Diyos Ama. Gumawa siya at lumikha siya dahil
sa alang-alang sa kanyang anak. Kaya nga napakinggan po natin, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob. Siya ang itinalaga niyang may-ari ng lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ganoon kamahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak. Itong anak na ito na siyang pinakadahilan ng lahat ng kanyang ginawa. Siya ay ipinadala niya sa atin. Di ba takot na takot tayo na ipadala ang mga mahal natin sa buhay, sa ibang lugar, di ba? Ingat na ingat tayo para sa kanila dahil mahal natin sila. Ang Diyos Anak, kaisa-isang anak ng Diyos Ama. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, sinugo niya ito para maging isa sa atin. Kaya parang hindi na natin malaman ngayon kung sino nga ba talaga ang mas mahal niya. Ang kanyang bugtong na anak o tayo. Pero nagpapatunay lang na ito ng katotohanan. Ang Pasko ay hindi lamang pagmamahal ng Diyos anak sa atin. Ito'y pagmamahal din ng Diyos Ama. Kaya nga sa araw na ito, huwag lang siguro po napansinin natin. Pansinin, purihin at pasalamatan din natin ang Diyos Ama. Ginagawa niya ito kung tinatanggap natin. Ginagawa natin ito kapag tinatanggap natin ang kanyang anak ng buong ingat at buong pagmamahal. Ang Pasko ay dakilang kapistahan ng pag-ibig ng Diyos. Ito'y pista ng pagmamahal. Nabanggit ko nga po ng isang araw, talagang napakahalaga ng Pasko sa ating mga, lalo na sa ating mga Pilipino, dahil ito'y pagkakataon ng pagpapahayag ng pagmamahal sa ating pamilya at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga hanggat maaari, sa araw mismo na Noche Buena, sa araw ng Pasko, kasama natin ang mga mahal sa buhay. Talagang gagawa ng paraan. Nabanggit ko nga po, by air, by land, by sea, lahat ng tao nag-uwian. Ano yung mga nasa malayong lugar sa ibang bansa? Talaga naman kahit mahirap, kahit walang tulog, makabalik lang sa araw ng Pasko. Yun nga po, alam ko, hanggang doon sa mga pantalan, sa mga terminal, 8 oras, 1 araw, 2 araw naghihintay. Sabi nila, makauwi lang kami. Makasama lamang namin ang pamilya namin. Sa totoo lang, alam ko po, meron hanggang ngayon, naghihintay, hindi makasakay sa barko. Pero sabi nila, okay lang, basta makauwi kami. Magkasama-sama kami ng pamilya sa araw ng Pasko. Pero, nababanggit ko nga po, ang Pasko hindi naman dapat maging 1 araw lamang. Hindi ilang araw lamang. At buong taon, kanya-kanya na tayo. Bahala na kayo sa buhay nyo at bahala na ako sa buhay ko. O sige, bati-bati muna tayo Pasko. Huwag muna tayo mag-away. Ceasefire muna tayo. At nabanggit ko nga po, yung mga kahiwalay natin, yung mga rebelde, nag-anunsyo sila ng ceasefire. December 25 hanggang 26. Tsaka December 31, tsaka January 1. Huwag muna tayo magbarilan. Huwag muna tayo magpatayan. Ceasefire muna. Bati-bati tayo. Pagkatapos doon tayo. Para bang sinabi sa magkakamag-anak ko, sige, wag na muna tayo tahimik lang. Ceasefire din tayo. Huwag muna tayo magsuntukan. Huwag muna tayo magdemandahan.
Total, isang beses lang naman to isang taon. Hindi naman yun talagang kahulugan ng pinagdiriwang natin. Di kung ganon, hanggang mamaya na lamang, last 2 minutes, gawin na natin lahat ng mabait at mabuti. Bukas pwede nang manakal o pwede nang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ang Pasko hindi isang araw lang. Ito'y buong buhay. Kung paano na lahat ay ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak na pinayagan niya, pinahintulutan na maging kaisa natin. Dapat nating patunayan, karapat-dapat tayo na pagmahalin at ibigin ng Diyos. At ang hamon sa ating lahat, ibigay natin ang lahat na magagawa nating patunayan, karapat-dapat tayo sa pag-ibig at pagmamahal na ito ng Diyos sa atin. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, at ang anak na ito na si Jesucristo ay nilalang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos na nadarama natin sa Pasko. Talagang maligaya ang Pasko. Dapat sa lahat sa atin. Lahat. Hindi sa ilan, hindi sa iba, kung hindi sa ating lahat. Talagang maligayang Pasko sa ating lahat. Amen.